Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Chapter 701 hanggang 710. Ang taong dumating. 0701. Wala bang surveillance video sa hotel? Mag-evaporate pa rin ba ang mga tao? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. I checked, pero wala talagang record ng entry at exit ni Miss Vivian. Napabuntong hininga si Orisani. Kung ganoon, bakit mo kami pinipigilan na umakyat? Bakit kailangan mong maging mahigpit? Hindi ka ba tumawag ng pulis para maghanap ng iba ngayon? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Orisani na may mapait na mukha, tumawag ng pulis. Hindi ko alam kung paano tumawag ng pulis. Masyadong kakaiba para sa mga tao na mawala. At hindi kami nangangahas na ihayag ang balitang ito sa labas ng mundo. Kapag nakidnap na si Miss Vivian, babagsak ang stocks ng aming kumpanya, magpanik ang mga fans sa buong mundo, at ang pressure ng public opinion ay magiging malaki. Ang punto ay, hindi namin alam kung bakit nawawala ang mga tao, hindi kami makakagawa ng mga makatwirang paliwanag, at hindi namin magawang makipag-ugnayan sa publiko. Ngayon ang punong tanggapan ay iilan lamang alam ng isang mataas na antas ng executive na nawawala si Vivian, at pinag-uusapan nila kung paano ito haharapin. Hanggang sa makuha natin ang balita, maaari lamang tayong magpanggap na si Miss Vivian ay nasa hotel pa rin. Nang marinig ang mga salitang ito, mukhang nag-aalala si Su Qingzhou at hindi maiwasang tumingin kay Ye Fan at tinanong si Ye Fan, ano ang dapat kong gawin, inagaw ba si Wei Wei? Naglakad-lakad si Ye Fan sa presidential suite at sinabing, may naiwan ba siya? Kanina lang namin tinawagan ang kanyang cellphone, ngunit wala kaming mahanap. I dial. Naglakad si Orisani sa desk, kinuha ang isang mobile phone na may diamond encrusted, at sinabing, ito ang mobile phone ni Vivian. Naiwan dito. Nag-aalala akong may tumawag, kaya pinatay ko ito. Pagkatapos kunin ni Ye Fan, binuksan niya ang telepono, tingnan mo ang huling record ng komunikasyon niya, baka may makuha ka. Ngunit ang teleponong ito ay nangangailangan ng kanyang fingerprint at password upang i-unlock ito, sabi ni Orisani sa pagkabalisa. Ngumiti si Ye Fan, ang ganitong uri ng espesyal na naka-encrypt na mobile phone ay hindi para sa paggamit ng militar. Hindi mahirap hanapin ang isang hacker at i-unlock ito, sandali lang. Mabilis na nakipag-ugnayan si Ye Fan kay Saliye sa Purgatory Island at hiniling sa kanya na magpadala ng hacker para i-unlock ang telepono ng malayuan. Matapos i-unlock ang lock, binuklat ni Ye Fan ang mga talaan ng telepono at nalaman na ang pangalawa sa huli ay isang tawag sa telepono kay Su Qingzhou, at ang pangalawa ay isang estranghero. Kilala mo ba kung sino ang tumawag? Tanong ni Ye Fan. Sumulyap si Orisani, umiling, at may kainahinalang sinabi, isa itong estranghero, hindi ko nakita si Vivian na kumukuha, dapat siya mismo ang kumuha nito sa silid. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay pinindot ang numero at tumawag muli. Ito, anong ginagawa mo? Bulalas ni Orisani. Nagkibit balikat si Ye Fan, tawagan, hindi naman masyadong magtanong kung sino ang kabilang partido, di ba? Hindi nakaimik si Orisani at kinakabahang sinabi, paano kung gangster iyon? Hindi ba't mas mabuti iyon? At least malulutas natin ang kaso. Sabi ni Ye Fan. Habang nakikipag-usap, nakakonekta ang telepono doon, at pagkakuha nito, may narinig na boses ng isang matandang lalaki. May mali ba? Nagtanong si Ye Fan, hello, Tito, gusto kong itanong, tinawagan mo ba si Miss Ling Yue kagabi? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng matanda, mabuti na siya, tapos na ang oras na para bumalik. Babalik. Pagkatapos magsalita ay ibinaba ng matanda ang telepono. Sumimangot si Ye Fan at gustong tumawag muli para malaman ito, ngunit hindi siya makalusot. Sino ang taong iyon? Nag-aalalang tanong ni Orisani, ano ang nangyari kay Vivian? Sinabi ni Ye Fan, nakatanggap ba si Miss Vivian ng anumang nagbabantang sulat kamakailan, o isang kaaway? Hindi. Kung mayroon, magkakaroon tayo ng clue, ngunit ang problema ay wala talagang ganoong kaaway. Nag-aalalang sinabi ni Orisani, ano ang sinabi ng taong iyon, sino siya? Binigay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, sabi ng matanda, pagdating ng panahon, dapat bumalik si Vivian, at natural na babalik siya. Anong oras na? Kailan na? Paano ko malalaman iyon? Nakangiting sabi ni Ye Fan, maghintay ka lang. Nababaliw na si Orisani, hindi na ako makapaghintay. Bagamat maaaring maantala ang schedule ngayon, ngunit simula bukas, ang kanyang schedule at trabaho ay ganap na maisakatuparan. Kapag nalaman ng labas ng mundo na siya ay nawawala, ang mga bagay ay tataas. Tapos na. Nag-aalala rin si Su Qingzhou, sumimangot siya at sinabing, asawa, masusubaybayan mo ba ang signal ng mobile phone? Bakit sa tingin ko kakaiba ang matanda, malalagay ba sa gulo si Wei Wei? Nakita ni Ye Fan ang kanyang babae na ganito. Sabi, hayaan din ng hacker na masubaybayan ang mga coordinate ng huling tawag sa telepono. Bilang resulta, nalaman ko na ang lokasyon ay isang napakapamilyar na lugar pa rin, ZT House. Nalito si Ye Fan, may kinalaman kaya ito kay Ning Zimo. Si Ye Fan ay nagmamadaling tumawag sa telepono at tinanong si Ning Zimo, ang sikat na babaeng star na iyon, si Ling Yue, ay kasama mo.
Sinabi ni Ning Zimo nang hindi inaasahan, asawa, paano mo nalaman? Ikaw ba ay tagahanga niya rin? Siya ay dumating kaninang umaga, at may isang matandang lalaki na tila napakabait. Kumuha siya ng ilang tao at inibok ang kahon ng Wangho, na parang may pinag-uusapan. Natigilan si Ye Fan saglit, kaya parang hindi kidnap si Ling Yue, ngunit kasama niya ang isang taong kilala niya. Ngunit bakit siya nawala ng kakaiba sa halip na lumayo? Okay, Ninger, titingnan ko ngayon, huwag mo silang istorbohin. Ibinaba ni Ye Fan ang telepono, at pagkatapos makipag-usap kay Su Qingzhou, labis ding nagulat si Su Qingzhou. Pupunta sana ang dalawa sa Zia Tea House, ngunit binaliw nila si Orisani at tinanong kung nahanap na nila si Ling Yue. Masyadong tamad si Ye Fan na dalhin ang ahenteng ito. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay hindi pa rin malinaw. Ang pagdadala sa kanya ay parang pagdadala ng isang grupo ng mga reporter, ngunit ito ay isang pagkakamali. Matapos itaboy ni Ye Fan si Su Qingzhou palabas ng hotel, gumawa siya ng ilang shift at pagliko, at itinapon ang mga sasakyan ni Orisani bago dumiretso sa Zia Tea House. Pagdating nila sa tea house, naghihintay na si Xiao Zhao sa pintuan. Nang makitang dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou, medyo natigilan ang ekspresyon ni Xiao Zhao, ngunit hindi nagtagal ay binati niya ito ng nakangiti. Si Su Qingzhou ang unang bumalik sa Zia Tea House. Habang tinitingnan ang paligid, sinabi niya, sa napakagandang lugar, hindi nakakagulat na madalas akong hindi umuwi. Medyo nahiya si Ye Fan sa narinig, at mabilis na sinabi, asawa, maaari kang pumunta rito ng madalas. Anyway, magkakilala na ba kayong lahat, haha? Ano ang pinagsasabi mo, sa tingin mo ba okay ang lugar ko? Qingzhou. Nakangiting lumabas si Ning Zimo, nakasuot ng damit na Han, klasikal at maganda. Ate Ning, napakaganda mo sa damit na ito. Taos pusong pinuri ni Su Qingzhou, ngunit agad niyang tinanong, nandito kami para hanapin si Weiwei, siya ang matalik kong kaibigan. Natigilan si Ning Zimo, kaya nga ang nangyari, kilala mo pa ang isang international queen. Kinakabahan ako kaninang umaga, sa takot na may makulong na reporter, pero imbes na hintayin namin ang pagdating ng reporter, hihintayin ka namin. Si Ling Yue Miss ay nasa Lakeview Hall, ihahatid kita doon. Sabay silang tatlo na pumunta sa kahon, at bago sila dumating, sumimangot si Ye Fan at Bam-ulong, hindi madaling pumunta dito. Kabanata 0702 Magpakasal sa isang lalaki. 0702. Gulat na tumingin sa kanya sina Su Qingzhou at Ning Zimo. Nagtanong si Ning Zimo, ano ang nangyari sa mga taong dumating? Sa tingin ko lahat sila ay napakabait. Ang kanilang cultivation base ay mas mataas kaysa sa iyo, kaya hindi mo makikita na mayroong isang mandirigma sa kanila, at dapat silang magkaroon ng lakas upang tumutok sa pasukan. Karaniwan, ang gayong tao ay hindi isang maliit na tao sa sinaunang martial arts world, sabi ni Ye Fan. Puro. Napakalayo pa ng ganitong kaharian para sa dalawang babae. Maliban na lamang kung ito ay isang nakatagong Panginoon, kung hindi, na may ganoong lakas, ang anumang sekta ay maaaring maging isang mataas na antas, at lubos din itong pahalagahan ng bansa kapag ito ay isang pinuno. Alam mo, nakipag-away si Ye Fan sa Dragon King sa simula, at maging ang Dragon King ay kalahating puso lang. Bagamat sinasabing hindi puro lakas ang posisyon ng Dragon King, sapat na upang patunayan na ang mga tao sa kahon na ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Naglalakad papunta sa pinto ng kahon, si Ning Zimo, bilang may-ari, ay natural na umakyat at kumatok sa pinto, Sir, Miss Ling, maginhawa ba para sa iyo na buksan ang pinto? Isang boses ng matandang lalaki ang nagmula sa loob, pasok po kayo. Sa magandang ugali, dahan-daang binuksan ni Ning Zimo ang pinto. Mayroong 7 o 8 lalaki at babae na nakaupo sa loob, umiinom ng tsaa sa mababang mesa, at ang kapaligiran ay tila solemn na. Isang matandang lalaki na may kulay abong balbas, misensinang inayos ang kanyang buhok, nakasuot siya ng navy blue na retro outfit, at maningning ang kanyang mga mata. Sa likod ng matanda, may ilang nasa katanghaliang gulang o kabataang lalaki at babae na may pambihirang ugali at matalas na mata. Xiao Shu. Sa box, tumayo ang nag-iisang dalaga na may tuwa sa mukha. Nakasuot siya ng dark blue na trench coat na may puting sweater sa loob, maayos na itim na slim fit na pantalon at itim na leather boots, malinis na European at American street style. Ang alampay at buhok ng babae ay bahagyang kulot sa dulo, at ang kanyang mukha ay natural na mukha ng buto ng melon, may mga mata, tungki ng ilong, at maliit na bibig. Ito ay hindi partikular na kapansin-pansin, ngunit ang mga tampok ng mukha ay magkakatugma, ngunit ang mga ito ay kasing pinong at maganda tulad ng mga bulaklak ng begonia pagkatapos ng ulan. Sa isang malakas na estilo ng oriental na babae. Ang hitsura ay hindi ang susi ay ang figure na ito ay talagang kaakit-akit, ang mapagmataas na bust ay hindi tulad ng mga ordinaryong oriental na kababaihan, ngunit ang hips at mahabang binti, dahil sa fitness, ay masikip at tuwid, at ang proporsyon ng kapal ay kamanghamanghang at sexy. Bagamat hindi siya kasing galing ni Su Qingzhou sa hitsura at ugali, kung madilim sa gabi at nasa malaking kama siya, mas mabuti ang gayong babae. Gayunpaman, hindi nang ahas si Ye Fan na tingnan ito, pagkatapos ng lahat, may 2 babae na nakatayo sa tabi niya.
Nang makita ni Su Qingzhou ang babae, ngumiti din siya ng maluwag. Weiwei, bakit bigla kang pumunta dito at wala kang sinabi sa akin? Akala ko may problema ka. Napangiti ng komplikado si Ling Yue, okay lang ako, ang lolo ko ang dumating para hanapin ako at nagmamadaling lumabas. Ang lolo mo. Noon lamang naunawaan ni Su Qingzhou kung sino ang nakaupo sa matandang lalaki, at nagmamadaling bumati, kumusta, Lolo Ling, kaklase ako ni Weiwei mula sa paaralan. Hello, magiliw na ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ye Fan, na nasa likuran, at nag-iisip. Gusto ni Ye Fan na maunawaan ang isang bagay. Ang dahilan kung bakit biglang nawala si Ling Yue sa presidential suite ay dapat nasanhi ng paglipad palabas ng bintana na may magaan na trabaho. Sinabi noon ni Su Qingzhou na si Ling Yue ay nagdebu sa pamamagitan ng pag-arte sa mga aksyon na pelikula dahil si Ling Yue ay isang sinaunang martial artist, at mayroon siyang lakas ng likas na Xiaocheng. Kaya lang, hindi nakuhanan ng kamera ng hotel ang record ng kanyang pagpunta at pagpunta. Nakakatawang sabihin na, ang mga bodyguard ni Ling Yue ay malamang na hindi man lang katugma sa kanyang amo. Xiaoshu, ito ba ang asawa mo? Nagtataka si Ling Yue kay Ye Fan. Bahagyang namula ang mukha ni Su Qingzhou, at sinabi niya, well, ang pangalan niya ay Ye Fan. Ye ang apelyido. Saglit na natigilan si Ling Yue, at pagkatapos ay tila naging emosyonal siya, talagang pinangalanan din itong Ye. Ano ang pangalan ni Ye? Nagtaka si Su Qingzhou. Oh, ngumiti si Ling Yue at umiling, wala lang. Hindi lang kasing gwapo gaya ng inaakala ko, at parang hindi ito partikular na connotative, ano ang gusto mo sa kanya? Hindi kumbinsido si Ye Fan saglit, Miss Ling, sabi mo wala akong konotasyon, inaamin ko, pero dapat gwapo ako. Nakarinig si Ling Yue ng, Puchi, nangiti, oh, kaya Xiaoshu, nakakatawang lalaki ang asawa mo. Nakaramdam ng kaunting hiya si Su Qingzhou, hindi ba maaaring maging mas seryoso ang taong ito? Ganito siya, huwag mo siyang pansinin. Lumingon si Su Qingzhou para magtanong, Weiwei, bigla kang naubusan, nababaliw ang manager mo doon, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala sa kanya. Ang lahat ng ito ay maliliit na bagay, higit sa lahat dahil gusto kong lumabas kasama ang aking lolo sa normal na paraan, at hindi ito masyadong maginhawa, kaya diretso lang akong lumabas. Walang magawang kumurap si Ling Yue, kung tutusin, napakaraming tagasunod ko. Tama, akala ko may nangyari na sayo. Umiling si Su Qingzhou at bumantong hininga. Ano kaya ang nangyari sa akin, nakalimutan mo, noong tayo ay nasa paaralan, 7 o 8 gangster ang kumugkob sa atin, hindi ba't tinalo ko pa rin ako? Kung gusto mo akong agawin Ling Yue, panaginip iyon, kakaibang sabi ni Ling Yue. Nga pala, Xiaoshu, paano mo nalaman na nandito ako? Si Su Qingzhou ay natural na hindi masyadong magsasabi, ang sabi lang niya, ito si Huahai, palaging may paraan para mahanap ka. Ikaw talaga, sabihin mo pa sa akin. Saglit, nakakatakot. Nang marinig ito ni Ling Yue, masayang inabot niya ang kanyang kamay, niyakap ang payat na baywang ni Su Qingzhou, at hinalikan si Su Qingzhou sa bibig. Sok! Ang tunog ng paghalik ay maririnig sa lahat ng mga kahon. Pinanood ni Ye Fan si Su Qingzhou na hinahalikan, nag-alinlangan sandali, ngunit hindi siya pinigilan. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa isang magandang relasyon, kaya bigyan lamang siya ng isang halik. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, Weiwei, anong ginagawa mo? Masayang ngumiti si Ling Yue, Xiaoshu, pasensya na, alam mo rin na medyo pabaya ako, at madaling mawala sa kahit anong bagay. Masyado kang nagmamalasakit sa akin, at mahahanap mo pa rin ako dito, sobrang naantig pa rin ako. Kung tutusin, siya ang aking mabuting asawa at labis na nagmamalasakit sa akin. Sino ang asawa mo? Kung gagawin mo ulit ito, magagalit ako. Natahimik si Su Qingzhou saglit, at nag-aalalang tumingin kay Ye Fan sa likod niya. Talagang naramdaman ni Ye Fan na hindi tama ang sitwasyon, at may kahinahinalang sinabi, Miss Ling, huwag mo akong intindihin, sinusubukan mo bang nakawin sa akin ang asawa ko? Anong ibig mong sabihin sa pagnanakaw sa'yo? Okay lang ba ang Xiaoshu ko? Hindi sinabi sa'yo ni Xiaoshu, asawa ko ba siya noong nasa school? Napakurap si Ling Yue. Nag-aapoy ang mukha ni Su Qingzhou, at nagmamadali siyang nagpaliwanag, huwag kang maniwala sa kanya. Siya mismo ang tumawag dito. Ling Yue, kung patuloy mong gagawin ito, hindi kita papansinin. Si Ye Fan ay naliligaw, ngunit isang bagay ito ang nagpasigurado sa kanya itong si Ling Yue, parang may gusto sa mga babae. Okay, Xiaoshu, tatawagan kitang Xiaosheng. Niyakap ni Ling Yue si Su Qingzhou at ibinaling ang kanyang ulo sa kanyang lolo na nakaupo doon. Lolo, alam mo, gusto ko ang mga babae, sa palagay mo kaya ko ba talagang magpakasal sa isang lalaki? Kabanata 0703 Ang mga kabataan ay manatili. 0703 Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat silang lahat sina Ye Fan, Su Qingzhou, at Ning Zimo. Bakit ito parang isang tao mula sa pamilya Ling, sino ang gusto mong pakasalan ni Ling Yue? Weiwei, anong nangyayari, ikaw, anong pinagsasabi mo? Inabot ni Su Qingzhou at itinulak ang kanyang matalik na kaibigan. Ginulo ni Ling Yue ang kanyang buhok at sinabing, may baby kiss ako, pero alam mo,
ayoko talaga sa mga lalaki, at ayaw ko sa kasal na iyon. Ngunit ang aking lolo ay nagpipilit na bawiin ako at tuparin ang kontrata ng kasal. Hindi ako nakikipag-date sa isang lalaki. Nakikipag-negotiate ba siya? Natigilan si Su Qingzhou, may anak ka pa. Bakit hindi ko narinig na binanggit mo? Ito. Hindi naman mahaba ang mukha, kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa buong kalye? Inikot ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Hindi nagulat sina Ye Fan at Ning Zimo. Normal para sa malalaking pamilya, lalo na sa tradisyonal na malalaking pamilya, na magkaroon ng mga bagay tulad ng mga kamag-anak ng sanggol at mga batang nobya. Gayunpaman, natatakot ako na walang mag-aakalang si Ling Yue, isang world-class na bituin, ay may ganoong tradisyonal na background ng pamilya. Bumangon ang matanda sa oras na ito at sinabi sa isang makinis at tunay na tono, hindi ito negosasyon, ikaw lang ang babae sa pamilya Ling sa loob ng 3 henerasyon, dapat mong tuparin ang iyong mga obligasyon para sa pamilya. After so many years, hindi na ako nakialam sa buhay mo, ikaw ay nasa noong nag-aaral si Hua Hai, hindi kanya pinapansin. Nagpunta ka sa ibang bansa at hindi ka pinigilan. Sapat na ang saya mo ngayon. Oras na para bumalik sa iyong pamilya at tuparin ang iyong kontrata sa kasal. Hindi ka naaayawan ng pamilya ng future in-law mo. Ang mga batang babae na nagpapakita ng kanilang mga mukha sa labas sa loob ng maraming taon ay napakamapagbigay na. Hindi naman kasi nila ako kilala. Kung alam mo kung anong klase akong babae, siguradong hindi nila ako gusto. Sumimangot si Ling Yue at sinabing, Lolo, anyway, hindi na ako babalik para magpakasal, kahit na gusto mo akong paalisan sa pamilya Ling, hindi ako susunod. Bumaba ang mukha ng matanda, pinagpilitan kita, bakit ang tigas ng ulo mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nitong kasal mo sa pamilya naming Ling? Sa tingin mo kaya mo talagang iwasan ang iyong misyon sa pamamagitan ng paggawa ng katangahan sa iyong sarili sa labas? Simula nang ipinanganak ka, ang misyon na dinadala mo ay hindi mo kayang talikuran kapag sinabi mong inabandona na. Fuck ang kanyang misyon. Tumanggi ang matandang babae na pakasalan siya. Kung maglakas loob kang pilitin ako, laslasan ko ng kutsilyo ng ilang beses ang mukha ko para makita kung gusto ako ng pamilya nila. Nagalit si Ling Yue kaya namula ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang sumigaw. Tumahimik ka. Babae ka, paano ka magsalita nang walang kwenta? Galit na saway ng matanda. Ganito ang matandang babae. Hayaan silang lahat na pumunta at makita. Dare to ask me to marry, be careful I cuckold that guy. Salungat ni Ling Yue. Ikaw, nanginginig sa galit ang matanda. Napabuntong hininga si Ye Fan, napakainit ng ulo ng batang ito, hindi nakakagulat na sinabi ni Su Qingzhou na siya ay isang masamang babae noon. Kawawang mundo, lolo, puso, itong matandang si Ling, isang master sa larangan ng konsentrasyon, ay galit na ang kanyang apo ay nagpanginig sa lahat. Matandang Ling, dahil ayaw niyang magpakasal, hindi mo ba kayang tanggapin, hindi matamis ang pinilipat na melon. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na mamagitan para sa kanyang matalik na kaibigan. Huminga ng malalim ang matanda at sinabing, ito ang negosyo ng pamilya naming Ling, babae, hindi mo na kailangang magsabi pa. Ngumuso si Ling Yue, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at sinabing, Xiao Shu, huwag makipag-usap ng walang kaparerekan sa aking lolo, siya ay isang matandang matigas ang ulo at hindi makatuwiran. Fair na, pero, naramdaman pa rin ni Su Qingzhou na hindi nararapat. Ang sabi ng matanda, Yue, kahit makaalis ka ngayon, kailangan mo pa ring harapin ang realidad sa huli. Sa susunod na pagpunta ko sa iyo, ang taong darating ay hindi lang matandang tulad ko. Mas mabuting samantalahin mo ang oras na ito upang tapusin ang lahat ng mga makamundong bagay na ito, gumawa ng mga pelikula, dapat kang magkaroon ng sapat na kasiyahan, hindi ka kabilang sa ganoong uri ng lugar. Ang paggawa ng mga pelikula ay ang aking karera. Hindi lang para masaya. Gusto kong maging isang direktor sa hinaharap. Maging isang filmmaker. Pangarap ko yan. Ayokong gawing kasangkapan para mabuhay sa kasuklam-suklam na marriage contract na yan, may sarili din akong buhay. Matigas na sabi ni Ling Yue. Hindi natinag ang matanda, kung ano man ang sabihin mo, hindi maaaring labagin ang tadhana. Kung ganoon ay maghintay, babaguhin ko ang aking kapalaran maya-maya. Si Ling Yue ay nagsabi ng isang malupit na salita, at pagkatapos ay hinayla si Su Qingzhou palabas. Ayaw ni Ye Fan na pakialaman ito, gayunpaman, hindi pamilyar ang lahat, kaya nagplano siyang umalis nang makita niyang aalis na ang babae. Ngunit nang tatalikod na sana siya ay pinigilan siya ng matanda. Bata, manatili ka. Lumingon si Ye Fan, tumalikod din sina Su Qingzhou at Ling Yue, ngunit hindi niya inaasahang tatawagan ng matanda si Ye Fan ng kusa. Ano ang problema, matanda? Magalang nang umiti si Ye Fan. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Ling Qingfeng, maaaring hindi mo pa ito narinig, ngunit sa palagay ko ang mga kababaihan sa paligid mo ay nagsasanay ng sinaunang martial arts, kaya dapat mong malaman ang tungkol sa sinaunang martial arts world, kami ang mga tao ng sinaunang martial arts world Shushan School, nakangiting sabi ni Ling Qingfeng na natigilan si Ye Fan. Sandali, at pagkatapos ay bigla niyang naunawaan kung bakit ang grupo ng mga tao ay mukhang napakasigla.
Ang paksayon ng Shushan, hindi ba iyon ang isa sa 4 na pangunahing paksayon sa kaharian ng Xia, isang martial art na dalubhasa sa swordsmanship? Ang mga taong ito ay halatang lahat siya ay pangunahing nakatuon sa pagsasanay ng mga espada, kaya ang kanyang ugali at mga mata ay medyo matalas. Kung titingnan ng cultivation base ni Ling Qingfeng, dapat ay mayroon siyang napakataas na katayuan sa pangkat ng Shushan. Ang pamilyang Ling kung saan nakatira si Ling Yue ay talagang hindi simple, malamang na ang kasalukuyang paksayon ng Shushan ay pinangungunahan ng pamilyang Ling. Hindi nakikita ni Ling Qingfeng ang cultivation ni Ye Fan, dahil ang lakas ni Ye Fan ay mas mataas na kaysa sa kanya, at wala siyang internal skills. Gayunpaman, parehong mayroon sina Su Qingzhou at Ning Zimo kapag nagsasanay ka ng mga panloob na kasanayan, natural kang makikita. Shushan School, matagal ka na bang sikat, may mali ba kay Mr. Ling? Natarante si Ye Fan. Lalong nasiyahan si Ling Qingfeng nang malaman ito ni Ye Fan, at sinabing, "Binata, handa ka bang? Sambahin ako bilang isang guro." Napakatahimik ng lugar. Hindi lang si Ye Fan, ang party na kasali, ang natulala, ngunit sina Su Qingzhou at Ning Zimo, na nasa tabi niya, ay nakaramdam din ng kaunting sorpresa, at kahit na nakaramdam ng kaunting saya. Nagtataka si Ling Yue na tumangala kay Ye Fan, na parang may gusto siyang makita. Nanunumpa si Ye Fan na kung gagawa siya ng sarili niyang hula, hindi niya ito mahuhulaan ng 10,000 beses, ngunit gusto talaga siyang tanggapin ni Ling Qingfeng bilang kanyang apprentice. Gustong tumawa ni Ye Fan, ngunit naramdaman niyang hindi ito nararapat, kaya matigas siyang nagtanong, "Guro, nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ang matanda?" Kalmadong sinabi ni Ling Qingfeng, "Ako, si Ling Qingfeng, ay tumanggap ng higit sa 20 apprentice sa ngayon, ngunit hindi ko na tinanggap sa nakalipas na 15 taon, dahil lamang sa mahirap makahanap ng magagandang pangla. Pinagmamasdan kita ngayon, at nalaman kong, ang iyong pangangatawan, ang proporsyon ng iyong katawan, maging ang iyong mga kamay, ang iyong ugali. Lahat ay may potensyal na maging isang walang katulad na eskrimidor. Kung hahayaan mo akong hawakan ang iyong mga buto, at pagkatapos ay kumpirmahin, at pangalagaan ang aking puso, tatanggapin kita bilang isang saradong disipulo. Ituturo ko sa iyo ang mga lihim na kasanayan sa buong buhay." Chapter 0704 Bigyan kita ng leksyon. 0704. Ubo. 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 Dahil masyadong nakakairita ang mga salitang ito, sinakal ni Ye Fan ang sarili niyang laway at umubo ng marahas. "Hindi ko talaga alam kung sasabihin ko bang inosente ang matanda o totoo. Kaya confident." Naisip ni Ling Qingfeng na si Ye Fan ay masyadong nasasabik, kaya't napangiti siya ng mapayapa, "Hindi mo kailangang masyadong kabahan, alam kong masasabik ka ng biglaan, ngunit kung hindi ko alam ang iyong mga buto, mahirap pa ring gumawa ng conclusion. Siyempre, kahit judging from your current body, iniisip ko rin na isa kang high-class sidlang na nag-practice ng martial arts." Hindi, Mr. Ling, hindi mo ako naiintindihan. Hindi alam ni Ye Fan kung saan magsisimula. Sa pagtingin kay Su Qingzhou at Ning Zimo sa tabi niya, ang dalawang babae ay nagtatago ng kanilang mga bibig at tumatawa, at nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Sa kanya ba, napakadaling tingnan ng walang panloob na lakas. Noong nakaraan, iniisip ko lang na wala akong kakayahan, ngunit sa pagkakataong ito ay diretso akong tinanggap bilang isang maliit na apprentice. Hindi pagkakaunawaan. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Tanong ni Ling Qingfeng. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, "Hindi na ako bata, okay lang na pumunta sa isang guro para magsanay ng mga ehersisyo o kung ano paman." Nahiya rin si Ye Fan na sabihin na hindi mo ako matatalo, tiyak na haantong ito sa mga salungatan, kaya nakahanap na lang siya ng dahilan. Sino ang mag-aakala, si Ling Qingfeng ay tumawa ng malakas, "Haha, wala kang alam. Si Guo ay hindi natatakot na tumanda, kahit na ang isang bata at nasa katanghaliang gulang na tao ay nagsimulang magsanay ng martial arts, may mataas na pangunawa, at lumakad sa tamang landas, maaari pa rin siyang pumunta. Lahat ng paraan. Maging isang top master. Hindi ko kilala ang lola mo." Alam na ni Ye Fan ang mga salitang ito mula pa noong siya ay bata, at tinuruan niya sina Ning Zimo at Su Qingzhou sa parehong paraan noon. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparerekon sa matanda, umiling at sinabing, "Anyway, hindi ako interesado, sir, maghanap ka ng apprentice sa ibang lugar." Hindi maiwasan ni Ling Qingfeng na mapahiya. Dapat alam mo kung gaano karaming mga anak ng mga sikat na pamilya ang gustong sumamba sa kanya. Si Ling Qingfeng ay palaging nagmamakaawa para sa kanyang mga apprentice. Sino ang gustong kumuha ng inisyatiba na tumanggap ng mga apprentice sa pagkakataong ito, ngunit siya ay tinanggihan. Nakita ni Ling Yue, na nasa gilid, ang kanyang lolo na nakadapa at naramdaman niyang nobela ito. Nakangiting sinabi ni Yin Ling, "Lolo, nakita mo na ang aking matalik na kaibigan ay nagsagawa ng sinaunang martial arts." Bilang asawa niya, isang lalaki, ngunit hindi nagsasanay ng martial arts, malinaw na hindi siya interesado sa sinaunang martial arts. Kung interesado ka, huwag mong pagtawanan ang iyong sarili. Natuklasan din ni Ling Yue na si Su Qingzhou ay mayroon na ngayong mga panloob na kakayahan, ngunit hindi ito napapansin ni Ling Yue na kakaiba.
Karaniwan sa mga mayayaman na matuto ng panloob na kasanayan kung nais nilang palakasin ang kanilang katawan. Siya ay nasa mataas na uri, at nakita rin niya ang ilang mayayamang tao na nagsasanay ng mga panloob na kasanayan upang mapanatiling malusog ang kanilang sarili, kaya hindi nakakagulat na makita ang marami. Ang mga sumusunod na disipulo at juniors ni Ling Qingfeng ay hindi makaupo. Nainggit silang lahat. Handa si Ling Qingfeng na tanggapin ang isang binata bilang isang saradong disipulo, ngunit tumanggi pa rin ang taong ito kahit papaano. Mabahong bata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ang aking amo ay isang sikat na eskrimidor sa sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom. Ikaw ang dakilang elder ng pangkat ng Shushan, at siya ay iginagalang bilang isang swordsman na humahabol sa hangin. Ngayon kami ay pangkat ng Susan. Sect Master, ang aming nakatatandang kapatid ay ang panganay na anak ng aming Panginoon, ang paglilinang ng matandang lalaki ng aking amo, wala kang ideya kung gaano ito kakilakilabot. Isang matipunong lalaki na may parisukat na ulo at malalaking tainga ang humakbang at sinabi. Gaya ng sinabi ni Hong Zhongdi kay Ye Fan. Iniunat ni Ling Qingfeng ang kanyang kamay upang pigilan siya. Pan Yi, huwag takutin ang mga tao. Ang matandang ito ay hindi gustong gamitin ang kanyang reputasyon para mangapi ang iba. Ang disipulong nagpipilit dito ay hindi dapat handang magsanay ng mga pagsasanay. Ang alagad na nagngangalang Pan Yi ay umuko ng may paggalang. Guro, naramdaman ko lang na ang batang ito ay maikli ang paningin, at hindi maintindihan ang karangalan ng pagtanggap mo bilang isang alagad, pakiramdam ko ay hindi ito katumbas ng halaga para sa aking guro. Ito ay upang magambag sa sinaunang martial arts ng ating Xia Kingdom. Ito ay isang mahusay na merito sa sarili nito. Hindi mo ito masyadong madaliin, kailangan mong maging magaling dito. Ang binatang ito ay halatang hindi gaanong naiintindihan ng sinaunang martial arts, at siya ay naaakit sa martial arts charm ng ating Shushan Sword Sect. At walang kontak. Wala pa rin siyang naiintindihan, at walang silbi ang pagsigaw mo ng ganito, matatakot lang ito sa mga tao, sabi ni Ling Qingfeng. Nagmamadaling itinaas ni Pan Yi ang kanyang mga kamay, tama ang aking guro, ako ay walang ingat. Little brother, you have to know that Xia Guo not know how many famous disciples who want to worship under our Shushan gate, and even more want to worship under our teacher's gate. This is a great honor, you should think about it maingat, isa pang lalaking maikli ang buhok ang nakangiting sabi ng babaeng disipulo. Napangiti si Ye Fan na nag-aatubili, eldest sister, business nila ito, hindi ako interesado. Talagang ayaw ni Ye Fan na maging masyadong direkta. Kung ganoon, tiyak na iisipin ni Shushan na siya ay sadyang mapanukso, at si Ling Yuwei ay matalik na kaibigan ni Su Qingzhou, kaya hindi magandang magkaroon ng alitan sa pamilya Ling. Ikaw, nagmamadali si Pan Yi. Nang makitang muli itong ginagawa ni Ye Fan, hindi niya maiwasang mapatitig sa kanya. Iniunat ni Ling Qingfeng ang kanyang kamay, ngumiti at pinigilan ang kanyang disipulo na magalit, sinabing, binata, ngayon ko lang narinig ang pangalan mo, Ye Fan ito. Ye Fan, gusto talaga kitang tanggapin bilang disipulo, ngunit kung ayaw mo, gagawin ko rin. Hindi kita pipilitin. Gayunpaman, bihira ang matandang ito na makahanap ng mabuting binhi na katulad mo, para sayangin mo ang talentong ito sa mundo, at maawa sa mga ninuno at sa mga ninuno ng Kendo. Sa sinaunang martial arts world. Ewan ko ba, hindi ko alam ang alindog dito. Maaari mo bang bigyan ng matandang ito ng kaunting panahon upang ipakita sa iyo ang kagandahan ng Kendo? Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung gusto mong ipakita ito, at pagkatapos ipakita ito, patuloy kong sasabihin na kung hindi ka interesado, ito ay tapos na. Medyo matanda na ang matanda, at napakagalang niya sa kanyang mga salita, nahihiya si Ye Fan na maging masyadong kuripot. Sige, tingnan ko kung ano ang kagandahan ng Kendo. Ngumisi si Ye Fan. Tumanggo si Ling Qingfeng na may kasiyahan, sa sumunod na segundo, ang buong tao ay tila nagkaroon ng pagbabago sa ugali, tulad ng isang matalim na espada na nakabuka. Li Hong, dalhin mo ang aking espada. Magalang na sumagot ang babaeng alagad na katatapos lang magsalita, at pagkatapos ay ipinakita ang isang hiwa ng espadang nakabalot sa tela sa kanyang kamay. Boom! Sa isang malutong na sigaw ng espada, nakita ko ang isang malamig, balingkinitan at simpleng mahabang espada na lumilipad mula sa scabbard. Ang espada ay parang Diyos, at nahulog ito sa mga kamay ni Ling Qingfeng. Ang figure ng matanda ay kumislap na parang hangin, at lumutang siya sa labas ng Wanghu Hall at nahulog sa salamin ng Indigo Lake. Ang magaan na gawaing ito, ang pamamaraang ito ng katawan, ay nabighani sa lahat ng mga alagad. Sa isang kisap mata, natapakan ni Ling Qingfeng ang mga asul na alon at naabot ang tuktok ng lawa 12-dosenang metro ang layo. Ikanaway ni Ling Qingfeng ang mahabang espada sa kanyang kamay, at pagkatapos lumipad ng bahagya sa hangin, biglang nahulog ang espada. Boom! Biglang lumitaw ang sword shi, at nahulog ang sword shi ng half moon arc sa lawa, na nahati ang lawa sa isang bitik na mahigit 10 metro ang haba. Ang tubig ay tumalsik ng mataas at ang lindol ay 7 o 8 metro ang taas, at ang momentum ay kamangha-mangha. Nang matapos ang espada, si Ling Qingfeng ay bumalik sa kahon na tulala, nang walang niketiting na patak ng tubig sa kanyang katawan.
Nang ihagis niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, ang espada ay tila may espiritualidad at bumalik sa scabbard. Guro, ang iyong sword chi slash ay talagang malakas. Naiinggit na sabi ni Disciple Pan Yi. Oo, ang lakas ng espada ay malakas at nababaluktot, puri rin ng iba pang mga disipulo. Nang makitang lahat ng naroroon ay labis na nabighani, si Ling Qingfeng ay lubos na nasisiyahan, at tumingin kay Ye Fan ng mingiti. Ye Fan, interesado ka na ba sa kendo ngayon? Kilala ni Ye Fan ang ilan sa mga pangunahing miyembro ng paksayon ng Shushan Martial Arts, bagamat hindi pa niya nakita ang sword chi slash na ito, ngunit narinig na niya ito. Ngayong tiningnan niya ito, pakiramdam niya ay may paraan talaga. Ngunit natutunan niya ang sinaunang espada, at mayroon siyang epipanya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang bigyang kahulugan ang kahulugan ng espada. Ngayon, ang kanyang pag-unawa sa swordsmanship ay talagang nalampasan si Ling Qingfeng ng malaking margin, kaya pakiramdam niya ang sword chi slash na ito ay napakakaraniwan. Pasensya na po matanda, hindi pa po ako interesado, tanghali na po yata, aalis na po ako, kakain na po ako. Ngumiti si Ye Fan, iwinagayway ang kanyang kamay, tumalikod at nagplanong umalis ng mabilis. Sa pagkakataong ito, nanigas ang mukha ni Ling Qingfeng, nahihiya at medyo nagtatampo, nakaharap lang sa mga juniors, hindi madaling atakihin. Tumigil ka. Hindi na nakatiis ang malaking Pan Yi, at galit na sinabi, mabahong bata, ang lakas ng loob mong hamakin ang aking guro. Hindi ko alam kung gaano kataas ang langit, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Chapter 0705 Kaya mo ba? 0705 Nang makitang kikilos na si Pan Yi, sumuko si Ling Yue at tumayo at sinabing, Hoy! Pan Yi! Maglakas loob kang subukan ito. Yue, huwag mo akong pigilan. Hindi magandang gumamit ng dahas. Bagamat iniwan ni Ling Yue ang Shushan noong siya ay napakabata, siya ang pinakamatandang binibini ng pamilyang Ling, at ang kanyang katayuan ay hindi karaniwan. Ye Fan ang asawa ng matalik kong kaibigan. Ipaglalaban mo ang isang taong hindi pa nag-practice ng sinaunang martial arts sa harap ko. Ikaw pa rin ba ang piling tao ng pangkat ng Shushan? Galit na galit si Ling Yue, pakiramdam na ang mga taong ito ay lubos na nahihiya para sa kanya. Si Pan Yi at ang iba ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang marinig nila ito, tila nambubuli sila ng mga tao sa kanilang martial arts. Bumantong hininga si Ling Qingfeng at sinabing, Pan Yi, sikat kami at desente, huwag kang magkaroon ng reputasyon sa pang-aapi ng iba, kalimutan mo na. Pero, guro, hindi lang ako masanay. Ang batang ito ay naglakas loob na maliitin ang mga kakaibang kakayahan ng ating paaralan ng Shushan at basta-basta na lang tanggihan ang iyong kabaitan. Nagnganga ang mga ngipin ni Pan Yi. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, dude, walang batas sa ating bansa, kaya hindi tayo maaaring tumanggi na tumanggap ng mga apprentice mula sa paksayo ng Shushan. Ayokong maging guro, di ba? Iginala ng babaeng alagad sa likuran ang kanyang mga mata at humakbang pasulong. Guro, may kaunting mungkahi ang aking alagad, hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Li Hong, may sasabihin ka, sabi ni Ling Qingfeng. Guro, sa tingin ko ang nakababatang kapatid na ito na si Ye ay malamang na hindi gaanong alam ang tungkol sa mga benepisyo ng martial arts. Mainam na imbitahan natin siya na bisitahin ang ating Shushan Mountain sa loob ng 2 buwan upang subukan ang martial arts. Kapag naintindihan niya talaga ito, pag-iisipan niya kung formal na ba siyang mag-apprentice. Lumiwanag ang mga mata ni Ling Qingfeng at nagsabi, magandang ideya ito, Ye Fan, interesado ka bang bisitahin ang ating Shushan sa loob ng 2 buwan? Talagang nag-aatubili siyang magdala ng napakagandang panla, lalo na ang paksayo ng Shushan at ang pamilyang Ling, na kulang sa pinakamataas. Ang master ay sumusuporta sa harapan, at nais niyang makahanap ng isang mahusay na saradong disipulo habang siya ay nakapagtuturo pa. Wala man lang akong pag-asa, ngunit ayaw ko, ngunit nakatagpo ako ng isang pure jade tulad ni Ye Fan. Hindi na nakayanan ni Ye Fan, hinihiling sa kanya na pumunta sa Shushan ng 2 buwan, paano siya magkakaroon ng ganoong bakanteng oras. Kinagat lang ang kanyang mga ngipin, diretsyong sinabi ni Ye Fan, Guru, hindi sa ayaw kong magsanay ng martial arts, nag-practice na ako, alam ko ang sinaunang martial arts, kaya dapat maghanap ka ng iba na magiging apprentice mo. Kalokohan, kailangan mong magkaroon ng basic common sense para magsinungaling, sabi ni Pan Yi, wala kang bahid ng tunay na chi sa iyong katawan. Hindi kaya nagsasanay ka ng sinaunang martial arts at nagsasanay lamang ng mga panlabas na kasanayan. Oo, nagmamadaling tumanggo si Ye Fan. Napakabait mo, nagsasanay lang ako ng mga panlabas na kasanayan. Sumimangot ang isang grupo ng mga tao mula sa paksayo ng Shushan, at wala sa kanila ang naniniwala na ang isang tao na talagang nagsasanay ng sinaunang martial arts ay nagsasanay lamang ng panlabas na mga kasanayan. Sa loob ng libu-libong taon, ang mundo ng sinaunang martial arts ay lihim na inilagay ang panloob na lakas sa unang lugar, at ang panloob na base ng paglilinang ng lakas ay mataas at mahina, at ang kaharian ay nahahati din sa ganitong paraan. Ang purong pagsasanay sa panlabas na mga kasanayan ay hindi hihigit sa ilang swashbuckling trick, o ilang mga sundalo. Kaya naman, nang sabihin ito ni Ye Fan, wala ni isa sa kanila ang naniwala,
ngunit nadama na si Ye Fan ay sadyang gumagawa ng mga dahilan para walang kabuluhan. Umiling si Ling Qingfeng at bumantong hininga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magsinungaling si Ye Fan para tumanggi na maging isang guro. Haha, okay, magaling kang external force, so let's do this. I don't need internal force or swords, katawan, kamao at paa ko lang ang gamit ko, at papakitaan kita ng gesture. Kung matatalo ako ng iyong panlabas na kakayahan, susundin kita. Kung natalo ka, humingi ka ng paumanhin sa aking guro. Sabi ni Pan Yi. Sumimangot si Ye Fan, hindi maipaliwanag, bakit siya makikipag-away sa kanya. Sabihin kung ano ang ginawa mong mali. Bakit ka humihingi ng tawad? Si Ling Yue ay labis na hindi nasisiyahan. Hoy, Pan Yi, nasa pagsasanay ka na. Panahon, at napalakas ang iyong pisikal na fitness. Hindi ba't nananakot pa rin kapag nag-away kayo ni Ye Fan? Patayin mo siya. Kaya lang, paulit-ulit na tinatanggihan ng batang ito ang magandang intensyon ng kanyang guro, at gusto kong makita kung ano ang kanyang kakayahan para maging napakayabang. Sabi ni Pan Yi. Paano ako magiging mayabang, masama bang ayaw maging guro? Medyo malaki ang ulo ni Ye Fan. Kung hindi dahil sa mukha ni Ling Yue, gusto sana niyang ayusin ang mga taong ito at ipaalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng umupo sa balon at pagmasdan ng langit, at labis nilang minamaliit ang panlabas na pagsasanay. Asawa, hindi sila maniniwala kung sasabihin mo pa. Anyway, pag-usapan natin at pagkumpara. Maghapunan ka na kapag tapos ka na. Nakapag-book na ako ng restaurant para sa Weiwei, kaya huwag mong ipagpaliban ito ng matagal. Si Su Qingzhou ay medyo naiinip din sa paghihintay sa gilid. Nang marinig ni Ye Fan ang sinabi ng kanyang asawa, bumantong hininga siya, okay, ikumpara natin, ngunit pagkatapos ng paghahambing, huwag mo akong abalahin sa hinaharap. Teacher, ano sa tingin mo? Pwede mo ba akong hayaang makipagkompetensya sa kanya? Nagmamadaling tinanong ni Pan Yi si Ling Qingfeng sa tabi niya. Handa si Ling Qingfeng na panuurin si Ye Fan na turuan ng leksyon, ngunit natakot siya na baka masyadong mabigat ang atake ni Pan Yi at masugitan si Ye Fan, kaya hindi niya matatanggap ng maayos ang kanyang apprentice. Ang matanda ay nag-isip sandali, at sinabing, sa tingin ko ito ay isang martial arts competition lamang. Ang pinsala sa katawan ay mas malaki kaysa sa pagkawala. Dahil sinabi ni Ye Fan na siya ay nagsanay ng panlabas na martial arts, dapat siyang maging lubos na kumpiyansa sa kanyang pisikal na fitness. Sa palagay ko, dapat kang lumabas at subukan ang iyong lakas, sa ganitong paraan, hindi na kailangang saktan ang kapayapaan, at mayroong isang paghahambing. Paghahambing ng lakas. Paano ihambing? Curious na tanong ni Ning Zimo. Ngumiti si Ling Qingfeng at ikanaway ang kanyang kamay, senyales sa lahat na lumabas kasama niya. Dumating ang mga tao sa likod ng Zia Tea House, na isang open space para sa practice, at may ilang sasakyan ng Zisulingang na nakaparada sa tabi nito. Itinuro ni Ling Qingfeng ang mga nakaparadang SUV at sinabing, noong sinaunang panahon, may isang Panginoon na nagtaas ng kaldero upang patunayan ang kanyang likas na kapangyarihan. Ang paunang lakas ng ating mga martial arts practitioner ay mahirap pantayan kumpara sa mga overlord. Pero kung body training ang pag-uusapan, maraming tao ang kayang magbuhat ng 300 hanggang 400 G ng mga bagay na may pisikal na lakas lamang. Ye Fan, kung sasabihin mo na nakapagsanay ka ng mga panlabas na kasanayan, kung gayon ang aking alagad na si Pan Yi ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Hindi mabibilang na panliligalig sa iyo. Ikaw at ako, ang alagad na ito, ihambing kung sino ang maaaring magbuhat ng isang random na kotse doon. Kung matalo ang aking alagad, ito ay nagpapatunay na ikaw ay talagang may kakayahan, at hindi na ako magsasalita pa. Kung natalo ka, patawarin mo ako, nauuhaw ako sa mga talento, gusto kong makahanap ng isang mahusay na panla para sa pangkat ng Shushan, kailangan kitang dalhin sa Susan, at magkaroon ng magandang karanasan sa kagandahan ng kendo at martial arts. Itinaas ni Pan Yi ang kanyang manggas at tumingin kay Ye Fan na may mapaglarong tingin, mabahong bata, gamitin mo ang iyong lakas sa pagsuso, at hayaan mo akong makita kung paano mo sinasanay ang iyong mga panlabas na kasanayan. Naisip ni Ye Fan na ang pagsubok na ito ay hindi masama, hindi bababa sa hindi niya kailangang talunin ang mga tao, at ayaw niyang magkaroon ng sama ng loob sa pamilya Ling at sa mga tao mula sa Shushan, kaya ngumiti siya, kung gayon, pumunta ka, pumili ka ng kotse. Tumawa si Pan Yi, dumiretso sa pinakamalaking Cadillac Escalade SUV, at sinabing, kung gusto mong paglaruan ang malaki, paano na lang natin dalhin ang kotseng ito? Nagtawanan ang lahat sa Susan. Kuya Pan, gusto mo bang maglaro ng ganito kalaki? Ang kotseng ito ay kailangang tumimbang ng higit sa 5,000 kilo. Kahit hindi mo kayang buhatin, di ba? Hindi ito maganda. Sinusubukan ni Senior Brother Pan na takutin ang future Junior Brother natin, haha. Ang isang grupo ng mga tao ay patuloy na tumatawa, ngunit sina Su Qingzhou at Ning Zemo ay hindi nataranta, kahit na hindi nila kilala si Ye Fan maaari silang magbuhat ng mabibigat na sasakyan, ngunit mayroon silang bulag na tiwala sa lakas ni Ye Fan. Tumingin si Ling Yue kay Ye Fan na may pag-aalala, hoy, Xiao Shu, ang kanyang asawa, kaya mo ba? Ang Pan Yi na iyon ay isa sa pinakamahusay sa Shushan. Ang Hercules King, bakit hindi natin baguhin ang laro ngayon? Mas matalino ka, bakit hindi mo ikumpara ang iyong bilis sa kanya?
Si Yefan ay tamad na mag-aksaya ng oras, at direktang umiling. Okay lang, tingnan natin. Kabanata 0706 Hindi ko alam. 0706. Hey, walang magawa si Ling Yue, kalimutan mo na. Okay lang kung matalo ka, kasama ko, hindi kita hahayaang pilitin ng lolo ko na pumunta sa Shushan. Haha, kung gayon salamat Miss Ling. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Salamat, nakatingin lang ako sa kapakanan ni Xiao Shu. Kung tutusin, sana dinala ka sa Shushan, para maaga ko ulit ang asawa ko. Sabi ni Ling Yue, at niyakap muli ang payat na baywang ni Su Qingzhou. Nagmamadaling inalis ni Su Qingzhou ang kanyang kamay, at galit na sinabi, nagbibiro ka, tahimik lang na panoorin ang kompetisyon, at pumunta sa hapunan pagkatapos ng kompetisyon. Kung may lalaki ka, ayaw mo na sa akin. Makakalimutan mo ang iyong katwiran. Ngumuso si Ling Yue, ngunit masunurin pa ring tumingin sa parking space. Sa sandaling ito, nagsimula na si Pan Yi. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa chassis sa harapan ng kotse, at pagkatapos ay humigpit ang mga kalamnan sa buong katawan, at ang kanyang baywang at tiyan ay na-strain saglit. Malakas na umungal si Pan Yi, lumitaw ang kanyang mga kalamnan at ugat, at buong lakas niyang itinaas ang harapan ng halos 3 toneladang SUV na ito. Kahit medyo matrabaho at pawisan, itinaas pa rin niya ang sasakyan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos gumawa ng ilang hakbang na tulad nito, ang harap ng kotse ay itinulak ng pataas at mas mataas, at ito ay halos 90 degrees, at ito ay malapit ng mabaligtad. Isang grupo ng mga disipulo ng Shushan sect ang nagpalakpakan, puro lakas, hindi panloob na lakas, para makamit ito, ngunit sapat na ang isang napakalakas na pangangatawan, gayon paman, ang ibang tao ay hindi maglakas loob na isipin ito. Si Ling Qingfeng ay nasisiyahan din sa kanyang mukha, pakiramdam na ipinaglalaban ng kanyang disipulo ang kanyang mukha. Lumingon si Pan Yi at buong pagmamalaki kay Yefan, boy, optimistic ka ba? Gusto mo bang ipakita ulit ito sa iyo? Si Yefan ay medyo tanga, ngunit hindi niya akalain na napakalakas ni Pan Yi, naisip niya lang na ang grupong ito ng The Guys from the Shushan Sword Sect ay talagang walang gaanong kaalaman. Sa kapangyarihang ito, napakaraming tao sa mundo sa ilalim ng lupa na kayang talunin siya sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas, hindi pa banggitin ang ilang mga supernatural na gumagamit ng kapangyarihan, ang mga lumang halimaw lamang ng angkan ng dugo, ilang madilim na nilalang, at ang Dragon Knight. Tulungan ang magsasaka, maging ang kanyang sariling mga kapatid na sina Azazel at Maman ay maaaring ibagsak ang ganitong uri ng kotse. Marahil ito ay dahil ang mga taong ito ay hindi pa nakakapunta sa ibang bansa. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili. Inisip ni Pan Yi at ng iba pa na si Yefan ay natakot, at naging mas kampante, at bumati, anak, ikaw na ang pagkakataon. Huli na para aminin ang pagkatalo, kung hindi, masama kung masaktan mo ang iyong mga kalamnan at buto mamaya. Lumakad siya sa gilid ni Pan Yi at sinabing, hayaan mo akong gawin ito. Kinaikit ni Pan Yi ang kanyang mga mata, nginisyon, at ibinaba ang sasakyan. Bangdang! Bumagsak sa lupa ang gulong sa harap ng sasakyan, at nagkaroon ng vibration, na parang napakabigat. Huwag mong i-flash ang bewang mo, nginisyon ni Pan Yi at nagmamayabang na naglakad palayo. Hindi masyadong nagsalita si Yefan, sumilip siya sa ilalim ng kotse gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay itinaas ang harapan ng kotse. Saglit, tahimik at nakakakilabot ang eksena. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Susan ay mas natigilan, ang kanilang mga bibig ay bamuka ng paisa-isa, hindi makasara. Dahil lang sa masyadong mabilis na itinaas ni Yefan ang harapan ng kotse gamit ang isang kamay. Napakadali. Parang gawa lang sa bula ang sasakyan na ito. Si Ling Qingfeng ay isa ring nakakita sa mundo, ngunit ang matanda ay natulala pa rin sa tagpong ito, ang kanyang katawan ay tila na freeze. Hindi pa nga nakakabalik si Pan Yi. Nang makitang exaggerated ang ekspresyon ng lahat, nang lumingon siya, malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Ito, na blanko ang isip ni Pan Yi, hindi makapaniwala. Sa audience, sina Su Qingzhou at Ning Zimo lang ang psychologically prepared at hindi nila inisip na masyado itong exaggerated. Kaya lang, si Ling Yue, na nag-aalala pa rin sa kabiguan ni Yefan ngayon, ay katulad ng iba, nagkotikip ang kanyang bibig at hindi siya nakaimik. Hindi pinansin ni Yefan ang kanilang pagtataka. Matapos itaas ang harapan ng kotse gamit ang isang kamay, hinawakan niya ang chassis gamit ang kabilang kamay, madaling itinaas ang katawan ng kotse, at pagkatapos ay itinulak ito sa hangin. Ang Cadillac, na halos 3 tonelada, ay parang larwang kotse. Matapos ihagis ni Yefan sa hangin, nahulog ito sa mga kamay ni Yefan. Ang dalawang kamay ni Yefan ay parang naghahadjas ng basketball, isa pataas at isa pababa, isa pataas at isa pababa, 3 beses na sunod-sunod, at pagkatapos ay inihagis sa isa pang parking space sa harap. Bang! Nang muling lumapag ang Cadillac, nagising ang lahat na parang panaginip. Isa-isa nilang pinunasan ang kanilang mga mata, kung hindi sila kumbinsido na napalitan ng parking space ang sasakyan, akala nila ngayon lang sila nananaginip. Talagang ibinato ni Yefan ang bukol na bakal na 5 o 6,000 kilo at sinalo ito ng bahagya, nakakatakot ang lakas ng kanyang katawan at ang lakas ng kanyang mga braso.
Namumula ang mukha ni Ling Qingfeng sa pananabik na parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Well, it should be considered na nanalo ako. Kung okay lang, mauna na tayo. Tinapik ni Ye Fan ang alikabok sa kanyang mga kamay at naglakad pabalik sa karamihan. Nag-aapoy ang mukha ni Pan Yi, nakatingin sa pares ng mga braso ni Ye Fan, puno ng pagtataka. Sa katunayan, hindi ito maisip ng lahat ng naruroon. Hindi tiningnan ni Ye Fan ang kanyang matibay na katawan at mga braso. Paano kaya siya naging pervert? Okay. Magaling. Biglang sumigaw si Ling Qingfeng. Nagtaka si Ye Fan, matanda, ano ang ginagawa mo? Ha. Sa ganoong likas na kapangyarihan, ikaw ay talagang isang napakahusay na martial artist. Ye Fan, kung handa kang magsanay ng martial arts, tiyak na magiging isang henerasyon ng mga master, o kahit isang henerasyon ng mga masters. Pisikal na talento, kahit na hindi ko hawakan ang iyong mga buto, sigurado ako na dapat kang maging isang henyo na ipinanganak upang magsanay ng espada, at marahil kahit isang natural na katawan ng espada na natatangi sa 10,000, hindi mo dapat sayangin ito. Malapit nang bumagsak si Ye Fan, ang matandang ito, hindi lamang sumuko, ngunit gusto rin siyang tanggapin bilang kanyang apprentice. Guro, ako. Nasabi ko na hindi ko kailangan ng master. Napabuntong hininga si Ye Fan. Sinunod ni Ling Qingfeng ang mga tagubilin, bata ka pa, kahit na ang iyong pisikal na lakas ay kamangha-mangha, ngunit ang iyong lakas ay mababaw kung tutuusin, at ito ay hihina habang ikaw ay tumatanda. Masusulit mo lang ang iyong katawan kung talagang nagsasanay ka ng sinaunang martial arts at kendo. Ibigay mo ang lahat. Anak, huwag matigas ang ulo. Ipinanganak ka para magsanay ng mga espada. Hindi na nakatiis si Ye Fan, hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou at sinabing, asawa, alis na tayo. Hindi ko na kaya. Hoy! Hindi mapigilan ni Su Qingzhou na matawa, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nababaliw si Ye Fan, ngunit talagang persigido si Ling Qingfeng, at tila habang nakikita niya si Ye Fan, mas nagustuhan niya ito. Hinayla ni Ye Fan si Su Qingzhou palayo, at natural na umalis din sina Ling Yuwei at Ning Zimo. Si Pan Yi at ang iba ay nagplanong humabol, ngunit pinigilan ni Ling Qingfeng. Master, hindi talaga alam ng batang ito ang gagawin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Sabi ni Pan Yi. Okay, hindi ba sapat na kaiyahiya, ang panahon ng pagsasanay sa katawan ay hindi kasing lakas ng isang bata na walang sinaunang martial arts, itinuro ni Ling Qingfeng, ang bagay na ito, walang pagmamadali, si Ye Fan ay isang mahusay na talento, kailangan kong humanap ng paraan na i-recruit siya sa Shushan at sanayin siyang mabuti upang maging mainstay ng ating Shushan, at tiyak na siya ay magiging isang mahusay na responsibilidad sa hinaharap. Siya lang. Napakatigas ng ulo at mahirap sanayin. Sabi ni Pan Yi na may paghamak. Ngumuso si Ling Qingfeng, ano ang alam mo, isang eskrimador, ang gusto lang niya ay ang init ng ulo. Ang isang eskrimador na walang init ay walang galit. Kung walang ganoong pagmamataas, paano siya magiging isang walang katulad na eskrimador? Sa pag-iisip ng kung ano, humakbang siya pasulong at nakangiting sinabi, Guru, ang aking apprentice ay may isang hindi pa sapat na ideya, marahil ay maaari nitong ipaunawa kay Ye Fan ang kahalagahan ng sinaunang martial arts. Hindi ko alam kung dapat ko bang pag-usapan ito. Narinig ito ni Ling Qingfeng, at nagmamadaling sinabi, halika din dali. Kabanata 0707 Fiancé. 0707. Si Ye Fan, na umalis sa tea house, ay hindi alam na tumanggi si Ling Qingfeng na palayain siya, at sinusubukan pa rin ang kanyang makakaya na gumamit ng iba pang mga diskarte upang maakit siya sa pangkat ng Shushan. Sumakay si Ling Yuwei sa kotse ni Ye Fan at Su Qingzhou at pumunta hanggang sa restaurant na in-order ni Su Qingzhou. Habang nasa daan, tinanong ni Ling Yuwei si Ye Fan ng napaka-curious, Hoy, bakit napakalakas mo? Anong uri ng mga panlabas na kasanayan ang iyong sinasanay? Hindi alam ni Ye Fan kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito ng sabay-sabay, ngunit sinabi niya, ehersisyo lang ito, maaari kang magsanay ng maayos. Kung mas marami ka, natural kang magiging mas malakas. Ehersisyo. Imposibleng mag-ehersisyo hanggang mamatay ang mga ordinaryong tao para magkaroon ng ganoong kalaking lakas. Mukhang hindi talaga pinalampas ng aking lolo, ang galing mo talaga, natatakot ako na isa kang mahusay na panla para sa pagsasanay ng martial arts. Kung hindi, maaari kang pumunta sa Shushan, Xiaoshaoyo. Aalagaan kita, huwag kang mag-alala, humajijek si Ling Yuwei. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou sa gilid, ang babae ay mukhang walang magawa, na parang naintindihan niya sa wakas kung bakit nagkaroon ng magandang relasyon si Ling Yuwei kay Su Qingzhou noong siya ay isang masamang babae. Nang makita ang lalaki na nakatingin sa kanya na may kakaibang mga mata, agad na nalaman ni Su Qingzhou na hindi siya naiintindihan ng lalaki, at nagmamadaling nagreklamo, huwag mo nang isipin ito. Kami ni Weiwei. Wala sa ganyang relasyon. Noon, may iba pang maliliit na kapatid na babae na nang blackmail sa akin sa paaralan, tumayo si Weiwei at tinulungan ako, at naging magkaibigan kami. Natigilan si Ye Fan, asawa, mabablackmail ka pa ba? Oo, hindi ba ito normal? Sabi ni Su Qingzhou. Hindi lang blackmail. Bago ako naging kapatid ng asawa mo, nakahiwalay siya. Walang babaeng gustong lumapit sa kanya. Nakakaawa talaga. Sok-sok. Pikit na sabi ni Ling Yuwei.
Malungkot na sumimangot si Su Qingzhou, Weiwei, huwag mong banggitin kung ano ang nangyari noon, gaano katagal na. Napangiti si Ling Yue ng buong pagmamalaki, sino ang nagpamukha sa iyo, Xiaoshu, naiinggit sa iyo ang ibang mga babae. Na si Miss Ben ay likas na maganda at hindi magseselos. Wala ka na dito. Nakalimutan mo na kung paano mo ako kinausap noong una. Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang matalik niyang kaibigan, at gamaya na sinabi, Su Qingzhou, kailangan ko ng 100 yuan para makabili ng sigarilyo, humiram babayaran kita sa loob ng 100 linggo. Malinaw na gusto mo akong i-blackmail, okay. Galit na hinablot ni Ling Yue ang buhok ni Su Qingzhou, ikaw damn girl, bonibiro kita. Paano ka nagkakaroon ng saman ng loob sa iyo? Napakatagal na. At saka, hindi mo ako binigyan ng pera. Of course I won't. Binigyan mo ba ako ng pera nung nakita mo akong bina-blackmail? Tumugon si Su Qingzhou, tinulak ang kamay ni Ling Yue palayo. Si Ye Fan ang nagmaneho ng kotse at pinagmasdan mula sa rearview mirror ang dalawang babae na nagtutulak-tulak sa likurang upuan ng kotse, at biglang natahimik. Gayunpaman, ang pagkakita kay Su Qingzhou sa unang pagkakataon at pagkakaroon ng ganoong panig at pakikipaglaro sa kanyang bestie ay nagparamdam pa rin kay Ye Fan na napakasariwa. Asawa, paano kayo naging matalik na kaibigan? Pinakikil ka niya, pero pinapansin mo pa rin siya. Tanong ni Ye Fan. Inayos ni Su Qingzhou ang kanyang damit at galit na sinabi, bakit ang dami mong tanong? Kinagat ni Ling Yue ang kanyang mga labi, weirdo ang magaling mong asawa, dumiretso siya sa istasyon ng pulis sa tapat ng paaralan at tumawag ng pulis, dahil dito binatikos ako ng buong paaralan. Hindi ko lang maisip kung paano may mga mag-aaral na pumupunta sa pulisya para sa 100 yuan, kaya ako ay napaka-curious, kaya patuloy akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, at masayang sinabi, asawa, mukhang ang cute mo na pala simula pa noong mga araw ng iyong pag-aaral. Pulang-pula ang mukha ni Su Qingzhou, iniunat niya ang kanyang kamay para pisilin ang baywang ni Ling Yue, nakakamangha ka. Hiniling mo sa akin na kopyahin ang takdang aralin, at palagi mo akong pinapabili ng merienda. Nagkamot ang baywang ni Ling Yue. Humajijek at tumawa, haha, napakahirap ko noon. Tumanggi ang pamilya ko na bigyan ako ng maraming pera, ngunit ito ay mahirap na trabaho. Habang naglalaro, dumating ang tatlo sa restaurant. Ang restaurant na pinili ni Su Qingzhou ay ang paborito ni Ling Yue sa Huahay noon. Lahat sila ay mga lokal na pagkain, na nagkataon lang na nostalgic at kasiya siya. Upang hindi makilala, nagsuot ng maskara si Ling Yue nang bumaba siya ng bus, na dala rin niya. Habang kumakain, nagreklamo si Su Qingzhou na napakahusay na nagtago noon si Ling Yue, talagang miyembro siya ng sinaunang Marshall family, nagpapanggap pa rin bilang isang ulila sa Huahay, bilang isang delinkwenteng babae, walang ginagawa sa buong araw, hindi niya akalain na mayroon siyang ganoong kalalim na background. Mapait ding samuka si Ling Yue, at pinilit din siya ng kanyang pamilya. Natutunan ko mula sa isang murang edad na mayroon akong isang sanggol na relasyon, at ako ay may pinag-aralan mula noong ako ay bata. Paglaki ko, gusto kong magpakasal sa isang fiancé. Ngunit si Ling Yue ay hindi nais na gugulin ang kanyang buhay bilang isang kasangkapan sa pag-aasawa tulad nito, gusto lang niyang gawin ito kasama ang kanyang pamilya, kaya pumunta siya sa Huahay. Mas mainam na mamuhay ng mahirap, ngunit maging isang masamang babae, hayaan ang mga tao ng pamilya at ang pamilyang nagpakasal sa kanya ay nabigo sa kanya, at mas mabuti na talikuran ang kasal na ito. Weiwei, nagkita na ba kayo ng fiancé mo? Kung talented talaga ang pamilya, sobrang kontento ka kapag nakita mo, bakit kailangan mo pang mag-fall out sa pamilya? Sabi ni Su Qingzhou. Si Ling Yue ay kumakain ng walang imahe ng isang superstar, at ang kanyang bibig ay puno ng sabaw. Nang marinig niya ito, umiling siya na parang kalansing. I know that guy. Dinala siya ng tito niya para makipagkita sa akin mula pa noong bata siya. Nitong mga nakaraang taon, lalo siyang walang hiya. Pumunta pa siya sa Magnesium para hanapin ako. Ayoko pa rin. Yung typical na self-righteous 250. Siya ay may talento, at lahat ay pinupuri siya, talagang iniisip niya na imposible para sa mga kababaihan sa mundo na labanan siya. Iniisip niya na kung magkakaroon ako ng baby key sa kanya, tiyak na papakasalan ko siya, at mahuhulog ako sa kanyang mga kamay maya-maya. Parang nakakadiri kapag naiisip ko. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na sumimangot ng marinig ito, napakasama nito, bakit ganoon ang klase ng tao, kabilang ba siya sa isang sikat na pamilya? Hindi ka kayang igalang ng iyong pamilya. Opinyon. Napabuntong hininga si Ling Yue, Xiaoshu, huwag mo nang tanungin, anyway, ang background ng kanilang pamilya, sa tingin ko ay walang pamilya sa Guangxia na kayang lumaban dito, hindi sa level na maiisip mo, alam mo pa, hindi ito maganda para sa iyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ye Fan na mapatingin, nag-iisip ng kung ano, at nagtanong, pwede ba? Anong klaseng angkan? Natigilan si Ling Yue, nagulat na tumingin kay Ye Fan, ikaw. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa clan? Oo naman. Naisip ni Ye Fan na ang pamilyang Ling ang master sa likod ng paksayon ng Shushan, at ang paksayon ng Shushan ay isa na sa 4 na pangunahing paksayon sa kaharian ng Xia.
Pagkatapos, ang katayuan ng pamilyang Ling ay talagang mas mataas kaysa sa pangkat ng Shushan, na nangangahulugang mas mataas din ito kaysa sa sikat na pamilya. Sa ganitong paraan, ang pamilya Ling ay malamang nakabilang sa isang mas makapangyarihang pag-iral na nakatago sa likod nito, tulad ng pamilyang Zhou na nakilala nila sa simula. Siyempre, hindi naman kasing lakas ng pamilyang Ling ang pamilyang Zhou, kundi ang pamilyang Ling ay nasangkot na sa clan. Saglit na nag-isip si Ye Fan, sumulyap kay Su Qingzhou, at sinabing, ang lolo ng aking asawa ay miyembro ng angkan ng Zhou. Noong huling beses na bumisita ako sa isang nayon ng pamilya Zhou, nagkataong may nakatagpo ako at nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon ng angkan. Natigilan sandali si Ling Yue, Xiaoshu. Ikaw. Ang lolo mo ay kabilang sa pamilya Zhou. Kabanata 0708 may mali. 0708. Naintindihan din ni Su Qingzhou, at nagmamadaling tumango, oo, Wei, kilala mo ba ang pamilya Zhou? Hindi nila tayo papapasukin ni lolo, nakakainis ako, anong klaseng pamilya sila? Tumingin sa kanya si Ling Yue pagkatapos kumurap saglit, bamantong hininga siya, ang isang angkan, hindi ang isang angkan, ay isang mas malaking pag-iral kaysa sa isang angkan. Ang isang angkan ay maaaring may maraming apelyido at maraming angkan sa ibaba. To be honest, although kilala ko yung clan, wala akong masyadong alam. Alam ko lang na nag-e-exist ang clan dahil sa ilang misteryosong pamana ng bloodline. Dahil umalis ako ng bahay noong bata ako, hindi nila ako masyadong pinaalam bago ako opisyal na ikinasal. Maraming bagay tungkol sa clan ang napaka-confidential. Kung ilik mo ito sa iyong kalooban, magkakaroon ng isang malaking kaganapan, kaya sa pangkalahatan ay walang impormasyon tungkol sa angkan mula sa labas ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang pamilya Zhou kung saan nakatira ang lolo mo, ang alam ko lang ay napakalaki ng pamilyang Zhou. Wala na ang angkan, hindi mo sila dapat guluhin at galitin, nakakatakot ang malaking angkan. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Ling Yue, at halatang wala talaga siyang alam, at siya ay tinuruan mula pa noong bata pa siya na huwag magsabi ng mga sekreto ng angkan sa kalooban. Ideya. Kung gayon ang iyong pamilya Ling ay isang angkan din. Tanong ni Ye Fan. Tumango si Ling Yue, kalimutan mo na ito, ngunit ang aming pamilyang Ling ay humihina ngayon, at wala kaming masyadong masasabi sa angkan. Gusto rin siguro ng lolo ko at tatay ko na mapabuti ang kalagayan ng pamilya naming Ling, kaya inutusan nila ako nitong baby kiss. Dahil ang mga matatanda sa parang kinalkala ng clan na kung sino ang magpakasal sa akin ay magkakaroon ng malaking benepisyo. Anyway, hindi ko alam kung totoo o hindi. Si Ye Fan ay dulang, ito ay panghuhula, at ito ay talagang misteryoso. Ang mga bagay, angkan, ay talagang mahiwagang pag-iral. Walang masyadong alam si Ling Yue, at ayaw na niyang magsabi pa. Hindi siya mapipilit ni Ye Fan at Su Qingzhou. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Ling Yue na mamili. Bagamat payag si Su Qingzhou, nagtanong pa rin siya, Wei, gusto mo bang makausap muna ang manager mo? Mukhang mababaliw na sila. Nang marinig ito ni Ling Yue, umiling-iling pa siya, parang hindi. Sa oras na tumawag ako, lalapit na talaga sila. Hindi na ako malayang makakapaglaro. Anyway, ayos lang ako pagbalik ko sa gabi. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari mo akong tulungan na ayusin ito. Kasinungalingan, sinabi nila na ako ay kinidnap, ngunit ako ay nakatakas ng mag-isa, napakialam kung ano ang iniisip nila. Saglit na hindi nakaimik sina Ye Fan at Su Qingzhou, at hindi nila maiwasang malungkot para sa manager, si Orisani, na napakalaking bituin. Sapat na talaga sa kanya ang paghihintay. Buong hapon, kinaladkad ni Ling Yue si Su Qingzhou at namili at nagsasaya. Dahil madaling makilala ang pamimili, nagpigil siya at hindi gaanong bumili. Masyadong nahihiya si Ye Fan na umalis ng ganito. Kung aalis siya ng ganito, magiging napakawalan siya ni Su Qingzhou sa harap ng kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya natural na gusto niya itong samahan. Higit pa rito, ang pagsunod sa dalawang malalaking dilag, ang pagtingin lamang dito ay nakalulugod na rin sa mata, masasabi ko, ang figure ni Ling Yue na ito ay talagang mahuhulaan. Pagsapit ng gabi, bumalik silang tatlo sa Cloud International Hotel pagkatapos kumain. Nang makita ni Orisani si Ling Yue na bumalik, napaluha siya sa tuwa. Noon lamang natuklasan ni Ye Fan at Su Qingzhou na ang tila mabagsik na puting matabang lalaking ito ay talagang napakamahiyain, at siya ay isang nakakaawa na nilalang sa harap ni Ling Yue. Ngunit totoo rin na si Ling Yue mismo ay isang congenital warrior, at hinding-hindi niya papayagan ang kanyang manager na sumakay sa kanyang ulo. Sa harap ng kanyang ahente at isang grupo ng mga bodyguard, agad na nagbago ang ugali ni Ling Yue. Ang buong pagkatao niya ay parang reyna na kumokontrol sa lahat. Sa superstar Dim Anor, ang kanyang mga kilos at galaw ay may ibang uri ng alindog. Nakita ni Ye Fan at Su Qingzhou ang pagbabago sa babae, at alam nilang nagpapanggap ito, at hindi nila maiwasang mapangiti, talagang kakaiba ang maging isang international superstar. At iyong mga reporter na nanatili sa hotel buong araw, sa wakas ay kumuha ng ilang mga larawan sa kanilang mga likod, at sa wakas ay nakapagsulat sila ng ilang mga artikulo. Pagkatapos may hatid ang tao, natural na nagplano si Su Qingzhou na umuwi, ngunit si Ling Yue ay nag-aatubili pa rin. Xiaoshu, may schedule ako para bukas.
Ito ay ang pagpunta sa Huahay International Art Museum para dumalo sa East-West Art Exhibition ni Master Paul Francis at Master Shu Lingfeng. Gusto mo bang sumama sa akin? Ayaw mo ba ng mga concert? Bukas may concert ang Vian Royal Music Ensemble. Naiinip akong umattend ng event mag-isa, sasamahan mo ba ako? Sabi ni Ling Yue habang hawak niya ang kamay ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, nagulat siyang sinabi, Paul Francis at Shu Lingfeng. Pinag-uusapan ba ninyo si Paul, ang master ng surrealism, at si Shu Lingfeng, ang sikat na pintor ng ating Xia Kingdom? Oo, dapat kilala mo rin sila, di ba? Lahat sila ay mga master na ang mga painting ay na-auction na ng daan-daang milyon sa international market. Magtutulungan silang magdaos ng mga art exhibit, at pagkatapos ay magkakaroon ng Royal Orchestra upang magdagdag sa saya. Ito ay magiging napakasigla bukas, tukso ni Ling Yue. Talagang naantig si Su Qingzhou, ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, umiling siya, kalimutan mo na, hindi ako nagtrabaho isang araw ngayon, at marami akong dapat harapin bukas, at ang mga taong nag-imbita sa iyo ay mga kilalang international celebrity, ay hindi ito magandang lugar para maging isang negosyante. Saglit na nadismaya si Ling Yue, kung gayon, pupunta ako sa iyo pagkatapos kung matapos ang kaganapan bukas ng gabi, gusto pa rin kitang matulog. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, okay, makikipag-ugnayan ako sa iyo bukas. Pagkatapos umalis sa hotel at magmaneho pabalik sa Egret County, nagtanong si Ye Fan, asawa, bakit hindi ka pumayag kay Ling Yue? Napakaganda pa rin ng mga painting ni Paul at Shu Lingfeng. Nagulat si Su Qingzhou sa kanya, kilala mo pa ba si Paul at Shu Lingfeng? Kilala mo ba sila? Alam ni Ye Fan ang maraming magagaling na tao, hindi nagulat si Su Qingzhou, kaya nagtanong siya. Hindi ko alam. Ngumiti si Ye Fan, alam ko lang na mahalaga ang mga painting nila. Gusto mo ba talagang pumunta ako? Nagtataka si Su Qingzhou. Nagmamadaling umiling si Ye Fan, hindi, magtanong ka lang. Gusto kong pumunta, ngunit wala akong oras, at hindi nila ako inimbitahan. Ang mga nakikibahagi sa sining ay hindi masyadong minamaliit sa amin ng mga negosyante, at ayaw kong pagtawanan ng aking sarili, sabi ni Su Qingzhou. Sino ang mga ngahas na tingnan ng aking asawa? Papatayin ko siya, sabi ni Ye Fan na may masamang tingin sa kanyang mukha. Narinig ni Su Qingzhou ang mga salita ng lalaki, isang kislap ng tamis ang sumilay sa kanyang mga mata, inabot niya at niyakap ang braso ni Ye Fan, nakasandal sa braso ni Ye Fan ng patagilid, asawa. Magaling ka talaga ngayon, Weiwei. Dapat naiinggit ako sa akin. Namamanhid ang mga buto ni Ye Fan nang marinig niya ito, at natawa siya, bakit mo nasabi iyan? Dahil ang aking asawa ay hindi lamang mas makapangyarihan kaysa sa mga mula sa pangkat ng Shushan, ngunit handang sumama sa akin kahit saan, napakaamo at maalalahanin. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo na may bakas ng kasalanan sa kanyang mukha. Tiningnan ni Ye Fan ang simpleng masayang ngiti ng babae sa sandaling ito, at hindi na makapaghintay na ihinto ang sasakyan at yakapin siya at halikan saglit. Mukhang hindi lang lalaki ang nangangailangan ng mukha, kailangan din ng mga babae ang mukha. Kung siya ay kumilos ng mas mahusay, si Su Qingzhou ay magkakaroon ng mukha sa harap ng kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya siya ay natural na magiging masaya. Nagmamadaling pinaandar ni Ye Fan ang sasakyan pauwi, gustong yakapin ang kanyang asawa saglit, ngunit sinong mag-aakala na pagdating niya malapit sa pintuan ng bahay, napansin niyang may mali. Chapter 0709 Hindi pa bumabalik. 0709. Ano ang problema, asawa? Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Ye Fan, naramdaman ni Su Qingzhou na hindi maganda ang sitwasyon. Si Ye Fan ay gumawa ng silent motion at bangulong, asawa, pagkababa mo ng sasakyan, sundan mo ako, kahit anong mangyari, huwag kang mataranta. Lumibot ang mga mata ni Su Qingzhou, marahil ay may napansin siya, at masunerang tumango, Hindi pinaandar ni Ye Fan ang kotse sa underground na garahe, bumaba ng kotse sa mismong pintuan, at mahinahong naglakad patungo sa pinto. Sa sandaling ito, dalawang figure ang nahulog mula sa itaas na palapag, pareho silang nakamaskara ng itim, na tanging mga mata lang ang nakalabas. Sobrang bilis ng takbo ng dalawa. Sa sandaling makalapag sila, direktang lumipat sila patungo sa posisyon ni Su Qingzhou, at ginamit ang paraan ng paghawak mula kaliwa pa kanan, sinusubukang mahuli si Su Qingzhou. Nang makita ni Ye Fan na ang dalawa sa kanila ay hindi lumalapit sa kanya, ngunit inaatake ang kanyang asawa, natural na inis siya. Pinaliwanag niya ang kanyang anyo, umatras ng isang hakbang, at ibinuka ang kanyang mga braso sa gilid. Sa bilis ng kidlat, hinawakan ng malaking kamay ni Ye Fan ang mga palso ng dalawang lalaking nakaitim, at pagkatapos ay pumihit pasulong, at ang dalawang lalaking nakaitim ay itinapon sa hangin. Takot na takot ang itsura ng dalawang lalaking nakaitim. Nalaman nila na hindi nila kayang labanan ang napakalaking puwersa ni Ye Fan, at ang kanilang nakakagalit na enerhiya sa entry level ng body refinement ay hindi maaaring tumagos sa body defense ni Ye Fan. Ngunit ang dalawa sa kanila ay walang oras na mag-isip tungkol dito, yumuko na lamang si Ye Fan, at kasabay nito ay biglang bumagsak ang kanyang katawan, hinagis niya ang kanyang mga braso sa lupa ng ganito. Ang dalawang lalaking nakaitim ay parang dalawang sandbag, at inihampas ni Ye Fan sa lupa.
Knock knock. Tanging ang tunog ng mga buto na nabali sa pulgada ang narinig, at ang dalawang lalaking nakaitim ay hindi nag-react, at sila ay nagkapira-piraso. Paf, ang dalawa sa kanila ang nagsuka ng dugo, tininaan ng pula ang nakamaskara na itim na tela, at bago pa sila makapagsalita, nahulog sila sa kanilang kamatayan. Si Su Qingzuo sa likuran ay natakot, ngunit natakot din siya sa hindi makatwirang estilo ng pagpatay ng lalaki. Siya, patay na ba sila? Hindi maiwasang magtanong ni Su Qingzuo. Tumango si Ye Fan, nabali ko ang aking visor at gulugod, at kahit ang mga Diyos ay hindi napigilan. Ha! Walang magawa si Su Qingzuo, ikaw talaga, hindi mo na kailangang patayin siya ng direkta. Maglakas loob na lumapit at hulihin ang aking asawa, mabuti kung hindi ko sila tadteren, hindi nasisiyahang sabi ni Ye Fan. Sa katunayan, hindi sinisi ni Su Qingzuo ang lalaki sa pagpatay sa kanya. Kung tutusin, marami na siyang nakikita at unti-unting nasanay. At saka, lumapit sa kanya ang dalawang ito, at nandoon ang lalaki para protektahan siya. Nang makitang tila hindi natutuwa si Ye Fan, nagmamadali siyang lumapit sa kanya upang marahan siyang aliwin, okay, hindi kita sinisisi, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman masyadong masama, ngumiti si Ye Fan at sinabing, pumasok ka. Tingnan natin si Tia Jiang. Tita Jiang, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Su Qingzuo. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto, at si Tia Jiang, na nakakot at pajama, ay tumingin sa labas ng pinto nang may pagtataka. Miss, Ye Fan, anong sitwasyon? Natutulog ako, bakit may narinig akong nag-aaway? Nakahinga ng maluwag si Su Qingzuo, tila lumapit sa kanya ang dalawa at hindi inistorbo si Tita Jiang. Tita Jiang, ang pumatay ay pinatay ni Ye Fan, ayos lang, nandito sila para hulihin ako, sabi ni Su Qingzuo. Yumuko si Ye Fan at pinunit ang maskara ng dalawang lalaking nakaitim. Nalaman niyang kakaiba silang dalawa, at hindi niya masabi kung saang organisasyon sila kabilang. Dalawang entry-level killer sa body training, ang organisasyong ito ay hindi madali, Mrs., kailangan mong mag-ingat, at panatilihing hindi masyadong malayo si Chuer sa iyo sa araw. Hindi ko pa alam kung sino ang kikidnap sa iyo, seryosong sabi ni Ye Fan sa kalsada. Tinapik ni Tita Jiang ang kanyang puso, oh, salamat kay Ye Fan, hindi ba dapat tagagigo siya? Marahil hindi, si Zhuge Tianming ay nabugbog ko noong nakaraan, kung talagang gusto niyang gumawa ng isang bagay, ang mga taong ipapadala ay ipapadala rin. Hindi ito maaaring nasa panahon ng pagsasanay, at hindi siya nang ahas na labanan ako ng direkta. Hindi matukoy ni Ye Fan kung sino ang humahabol muli kay Su Qingzuo. Asawa, ano ang dapat kong gawin sa bangkay na ito? Tanong ni Su Qingzuo. Sinabi ni Ye Fan, hihilingin ko kay Chuer na maghanap ng taong magpapalubog ng katawan sa ilog at tapos na ito. Huwag mag-alala, malilinis ito. Hindi nagtagal, hiniling ni Ye Fan si Wu Yekang na magpadala ng isang mamamatay tao at direktang kinuha ang bangkay. Tinatrato niya ito ng propesyonal, at walang anumang bakas. Para kay Ye Fan at Su Qingzuo, na nakakita na ng malalakas na hangin at alon, ang bagay na ito ay wala, syempre, sa gabi, sila ay naghugas at nakatulog. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nakatakdang hindi makatulog ngayong gabi. Alas 3 o alas 4 ng umaga, sa isang senior suite ng isang 5-star hotel sa Huahai. Isang grupo ng mga tao mula sa paksayon ng Shushan ang nakapalibot kay Ling Qingfeng, ngunit lahat sila ay nakasimangot. Parehong hindi pa bumabalik sina Zijing at Liu Jiang. Si Ling Qingfeng ay nakaupo sa bilog na mesa, na may isang bote ng alak at ilang mga plato ng side dish sa mesa, at halos isang gabi na niya itong ininom. Si Pan Yi, Li Lihong at iba pang mga disipulo na nakatayo sa tabi nila ay umiling. Guro, napalampas ba nila? Hindi nila nahuli si Su Qingzuo, kaya wala silang mukha na babalikan ka, guro. Tanong ng isang alagad. Kalokohan, kahit namimiss sila, hindi naman big deal, posible bang walisin ko sila sa labas ng bahay? Kumunot ang noo ni Ling Qingfeng. Sayang at hindi sila nagdala ng mga mobile phone, kung hindi ay maaari silang tumawag sa telepono, napabuntong hininga ang isang alagad. Bamulong si Pan Yi, Lihong, lahat ng ito ay kabaliwan ng ideya mo, paano kung kidnapin ang kanyang asawa at iparamdam sa batang iyon ang kahalagahan ng martial arts? Mas mabuti na ngayon, walang nakatali, at wala na ang dalawang junior brothers. Li Lihong. Mukhang hindi kumbinsido si Persuaded, tinanong ko rin ang master, at pumayag ang master na ipatupad ang plano. Ibig mo bang sabihin ay nagkamali ang master? Ako. Syempre hindi ko sinasabi na mali ang master. Nagmamadaling binago ni Pan Yi ang kanyang mga salita. Hinampas ni Ling Qingfeng ang mesa, tama na. Ano ang saysay ng pagtatalo, baka may kaunting gulo lang sina Zijing at Liu Jiang, umalis na kayong lahat, magpahinga, baka makabalik sila sa loob ng ilang oras. Hindi ko nais-nais na sinabi ni Pan Yi, guro, kailangan ba nating pagsikapan ang mabahong batang iyon na nagngangalang Ye Fan? Hindi siya karapat-dapat sa iyong atensyon, makapangyarihan lang siya. Hoy, ano ang alam mo, na may buto ng espada at katawan ng espada, at pagkatapos ay ipinanganak na may banal na kapangyarihan, ang gayong tao, kung magsanay ka sa loob ng ilang taon, ay maaaring higit pa sa iyo.
Ngunit ang batang iyon na si Ye Fan, kung nabasa ko ito ng tama, siya ay isang henyo sa libu-libong mga henyo. Kung tayo sa Shushan ay makakapag-recruit ng gayong mga disipulo, malalampasan natin ang iba pang 3 paksayon sa hinaharap at maging numero 1 paksayon sa kaharian ng Xia. Sabi ni Ling Qingfeng na may nagniningas na mga mata. Ang isang grupo ng mga disipulo ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, at hindi napigil ang makaramdam ng pagkalito. Hindi nila inaasahan na napakataas ng talento ni Ye Fan. Ngunit ang hindi nila alam ay kahit na si Ye Fan ay may talento, higit sa lahat ay umaasa siya sa kanyang sariling pagsisikap na magkaroon ng pisikal na kalidad na mayroon siya ngayon, hindi lahat sa kanila ay ipinanganak. Siyempre, ang hindi inaasahan ng karamihan sa pangkat ng Shushan ay ang 2 disipulo na ipinadala upang magpanggap na kidnapin si Su Qingzhou ay talagang patay na patay. Lumubog sila sa ilog kasunod ng 2 sako ng bato. Kabanata 0710 Mag-ampon ng bata. 0710. Sa madaling araw ng sumunod na araw, bagamat kagagaling lang ng henyo, pawis na si Ye Fan sa damuhan sa labas ng mansyon, at hinubad pa ang kanyang damit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Sa pisikal na lakas ni Ye Fan, ang pagsasanay sa pawis na ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang konsumo. Mula nang malaman ang pag-iral ng angkan, hindi gaanong nagbago ang anyo ni Ye Fan, ngunit ang presyon sa kanyang puso ay biglang tumaas ng gusto, at natural na siya ay nag-practice ng mas mahirap. Bukod dito, narinig ko mula kay Ling Qingfeng kahapon na siya ay ipinanganak upang magsanay ng swordsmanship, na nagbigay din kay Ye Fan ng kaunting inspirasyon. Siyempre, hindi talaga makakapunta si Ye Fan upang turuan si Ling Qingfeng, ngunit ang matanda ay nag-aaral ng kendo sa buong buhay niya, hindi pa banggitin kung gaano kalalim ang kanyang pangunawa sa kendo, ngunit tiyak na pamilyar siya sa ilang mga pangunahing kinakailangan sa pagsasanay sa espada. Nararamdaman ni Ye Fan na malamang natutuo ang sinabi ni Ling Qingfeng. Isang napakasimpleng dahilan ay nasa tuwing gumagamit si Ye Fan ng swordsmanship, pakiramdam niya ay napakahusay niya, at kapag gumamit siya ng swordsmanship, mas komportable siya kaysa sa ibang mga kamao. Ay mas komportable. Hindi kaya mabilis akong natuto ng sinaunang espada at maunawaan ang bagong larangan ng sinaunang martial arts mula sa sinaunang espada, dahil angkop lang ako sa paraan ng espada. Nadama ni Ye Fan na kung hindi siya sigurado, maaari rin niyang subukan ito. Sa hinaharap, bilang karagdagan sa paggamit ng kanyang sariling set ng Crazy Dance, upang sanayin ang kanyang katawan, maaari rin siyang magsanay ng swordsmanship. Matapos maunawaan ang layunin ng espada, pag-isipan kung paano gamitin ang layunin ng espada, at linangin ang mga pangunahing kasanayan ng sinaunang swordsmanship, kung maaari kang gumawa ng makabuluhang pag-unlad, nangangahulugan ito na nasa tamang landas ka. Sa kasalukuyang antas ni Ye Fan, hindi makatuwirang humanap ng master na gagabay sa kanya, at mahirap makahanap ng master sa level na ito. Dapat siyang pumili ng landas sa paglilinang na nababagay sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa tamang landas makakagawa ka ng mabilis na pag-unlad. Ito ang naging conclusion ni Ye Fan matapos alisin ang kanyang cultivation base at muling paglilinang mahigit 3 taon na ang nakakaraan. Una sa lahat, ang kanyang pisikal na talento ay mabuti, at maaari niyang tahakin ang landas ng panlabas na kapangyarihan. Tinahak na niya ang tamang landas at matagumpay na natanto ang kapangyarihan ng langit at lupa. Susunod, dapat siyang pumili ng mas angkop na landas kapag gumagamit ng kapangyarihan ng langit at lupa, na may pangunahing mga kamao, espada, o iba pang paraan ng pag-atake, sinisikap ni Ye Fan na alamin ito. Ye Fan, oras na para kumain. Nagpa-practice ka pa ba? Dumating ang boses ni Tita Jiang, at napagtanto ni Ye Fan na matagal na siyang nagsasanay bago niya ito nalaman. Nakangiting tugon niya, nagbihis, at naglakad pa uwi. Kumakain na si Su Qingzhou, at ang mga babae ay hindi pa rin gumising ng maaga para magsanay ng qigong tuwing weekdays, ngunit mas mahusay siya kaysa sa talento ng bloodline sa kanyang katawan, at ang kanyang cultivation base ay mabilis na lumago. Nang makitang basang-basa ng pawis ang damit ni Ye Fan, sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, "Asawa, masyado kang nagsasanay kamakailan. Maligo ka na, amoy pawis. Hoy, kumain ka tapos maghilamos ka." Umupo muna si Ye Fan, kumuha ng mangkok ng lugaw na iniabot ni Tita Jiang, at ininom ito. Biglang, natagpuan ni Su Qingzhou ang garapon sa tabi ni Su Qingzhou, at sa loob nito ay ang maliit na pagong na tinta. "Asawa, bakit mo ibinaba ang maliit na pagong?" Tanong ni Ye Fan. "Dadalhin ko si Momo sa opisina. Magtatagal pa ako sa opisina, kaya mas madaling alagaan siya, at mayroon akong mas malaking tangke doon, na magagamit bilang isang bagong tahanan para sa kanya," nakangiting si Su Qingzhou. Hindi mapigilan ni Ye Fan na mapangiti, pinangalanan pa ng babaeng ito si Momo kay Mo Turtle. Sa pagsasalita tungkol sa tangke na iyon, natural na ang itim na bilog na palayok na hiniling ni Su Qingzhou mula sa mga demolisyon na kabahayan at orihinal na ginamit para sa pag-aalaga ng gold pies. Ito ay orihinal na ginagamit ng mga kababaihan upang magtanim ng mga bulaklak, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating sa bagong gamit, na umaayon sa kulay ng maliit na tinta na pagong na ito. Tila talagang nagmamalasakit si Su Qingzhou sa maliit na pagong na ito na iniwan ni Tung Wishan. "Asawa, hindi ako magtatrabaho ngayon. Pupunta ako sa ampunan. Masama ang pakiramdam ni Pangulong Li. Kailangan ko siyang puntahan."
Nalaman din ito ni Yefan pagkatapos matanggap ang mensahe mula kay Do Yuner kagabi. Anong problema, seryoso ba? Tanong din ni Su Qingzhou na may pag-aalala. Hindi ko pa alam. Siguro dahil sa nangyari kay Song Shenghe noong nakaraan. Tumatanda na ako, at hindi ako mapakali bigla. Nakangiting sabi ni Yefan, huwag kang mag-alala, titingnan ko. Hindi ito dapat maging problema. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at sinabing, tama lang, tulungan mo akong ibigay ang manika na nakuha ko noong nakaraan kay Tuan-Tuan, tandaan mong sabihin sa kanya na sa akin ito galing. Noon lang naalala ni Yefan na may regalo pa ang babae para kay Xiao Tuanchun, na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-shoot ng mga palaso. Asawa, gusto mo si Tuanchun, bakit hindi natin siya ampunan, masayang sabi ni Yefan. Gusto mong magpaganda, hindi ka pa nag-propose sa akin, at hindi ka pa opisyal na nagdaraos ng kasal, kaya gusto mo munang magkaanak. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Nahihiyang hinawakan ni Yefan ang kanyang ulo, mukhang wala sa ayos ang order. Ikaw, wala kang kahit anong regalo para sa araw ng mga puso, at gusto mo pa ring samantalahin ito, nagkunwaring galit si Su Qingzhou. Mukhang inosente si Yefan, asawa, anong nangyari noong araw ng mga puso, masama ang pakiramdam mo, hindi ako maglalakas loob na bigyan ka ng regalo. Tapos may regalo ka. Tanong ni Su Qingzhou. Mahiwagang ngumiti si Yefan, oo, dadalhin kita upang makita ang mga regalo pagkatapos kung bumalik sa kumpanya mula sa orphanage sa tanghali. Si Su Qingzhou ay mukhang umaasa, totoo o mali, kung hindi ko ito gusto, hindi ito mabibilang. Mapait na ngumiti si Yefan, okay, Mrs., ikaw ang may huling say. Pagkatapos ng almusal, ang mga batang mag-asawa ay umalis sa bahay ayon sa pagkakasunod-sunod, at si Yefan ay dumiretso sa Ivy Welfare Institute. Pagdating niya sa orphanage, ibinigay muna ni Yefan ang malaking manika kay Tuan-Tuan. Ang batang babae ay gustong matulog ng huli. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumangon, nakatanggap siya ng isang malaking regalo na may napakaliwanag na ekspresyon. Lalong natuwa si Tuanchun nang malaman niyang ibinigay ito sa kanya ni Su Qingzhou, ngunit medyo nadismaya siya na hindi niya nakita ang kanyang magandang kapatid. Hindi inaasahan ni Yefan na, hindi alam, si Su Qingzhou at Tuan-Tuan ay pamilyar pa rin sa isa't isa. Tila pag-uwi ni Su Qingzhou, kailangang puntahan ni Su Qingzhou ang maliit na lalaki, kung hindi ay masyadong nakakaawa ang maliit na hitsura na ito. Pagpasok ko sa opisina ni Dean Li, nakita ko ang matandang nakayuko sa tabi ng desk, nakasuot ng salamin sa pagbabasa, at nagbabasa ng dyaryo. Yefan, bakit ang aga mo dito? Nakangiting tanong ni Dean Li. Talagang malaki ang pinagbago ng mukha ni Dean Li, hindi mapigilan ni Yefan na magtanong ng nag-aalala, narinig ko mula kay Yuner na masama ang pakiramdam mo, Dean, pwede ba kitang bigyan ng pulso? Sa katunayan, si Dean Li ay pumapayat kamakailan. Ngunit ang matanda ay matigas ang ulo at ayaw magpasuri. Hoy, ayos lang, maliit na problema lang, magiging maayos din sa loob ng ilang araw. Ngumiti si Dean Li at umiling, itong babaeng ito, Yuner, sabihin mo sa kanya na huwag sabihin sa iyo, hindi siya dapat makinig. Naramdaman ni Yefan na may mali habang tinitignan niya ito. Payat si Dean Li noon, pero ngayon ay grabe na talaga ang kutis. Bagamat hindi siya isang bihasang doktor ng Chinese medicine, isa rin siyang doktor, kaya maaari niyang makita ang ilang mga bagay. President, hindi mo ako papayagang kunin ang pulso ngayon, at least hayaan mo akong dalhin ka sa ospital para sa check-up, kung hindi, hindi ako mag-aalala tungkol dito, matigas na sabi ni Yefan. Hoy, tanga, hindi na kailangan. Dahan-daang bumangon si Dean Li at naglakad patungo sa pinto, halika, ipapakita ko sa iyo ang construction site. Ang aming bagong welfare home building ay napakabagal. Sa ikalawang kalahati ng taong ito, makakalipat ako sa isang bagong lugar. Sa kalagitnaan ng sentence, biglang nabuhol ang dila ni Dean Li, nahihilo, umindayog ang katawan, at diretsyong bumagsak. End of this chapter. For more updates, press the notification bell. Salamat.